Pwede magpaalam. Hindi ko pa naman mababasa yung yung bagong script, yung week 7 namin. Pero kasi halos ang taping kasi namin patapos na rin eh. Okay. Apo, mahalos nandun na rin po kami yung pinapalabas po sa Netflix, halfway na. Oo, Diba? 45. Oo, 80 episodes po yun. So, Oo. syempre, advance kami kasi kailangan namin So, pag-advance andun pa rin si Netflix. Bella? Opo, nag-taping kagabi. Nasa taping po siya. Part pa rin. Opo, yung week 7, hindi ko pa talaga nababasa yung mga ibang script. So, hindi ko po masasagot yan. Sige. Sa screening ng isang pelikula. Anyways, sa tanong niyo po, ang natutunan ko talaga dito, una, wag mong husgahan yung isang tao dahil mayroong HIV. Sa halip, tulungan mo siya. Tulungan mo at kasi yun nga, yung depression kasi once na iniwasan mo yung isang tao, mas mapapabilis pa ang buhay dahil na dapat tinutulungan mo siya na magpagamot or masolusyonan yung pinagdadaanan niya. And yung sa amin ni Jenica, bilang mag-asawa, hindi kami dapat, doon sa story kasi namin, nagkaroon ng maraming conflict, maraming pag-aaway dahil dun sa sakit na yon. So, sana kung kayong dalawa ay mag-asawa at namamahalan, sa ganung problema, dapat kayong dalawa ay nagtutulungan. Dahil nga, di ba, mag-asawa, pinagpupulot kayo habang buhay na dapat kayo magkasama. Hindi dapat kayo masira na dahil dun sa ganung issue or ganung problema, mag-ihiwalay kayo at hindi paglalaban yung pagmamahalan niyo. So yun, in short, kahit anong mangyari, walang iwanan. Tama. Bakit advocacy film itong napili mo? Oo. Kasi usually yung mga ginagawa kong movie ay from advocacy talaga. Ang hirap kasi suntok sa buwan kasi pagka nag-mainstream tayo. Although, hindi naman naiiwan yung mga ganitong klase ng movie. Mas more on natututukan to ng pansin kasi marami sumusuporta sa mga advocacy film. In fact, ito ay isang HIV awareness, kasama dito ang mental health, anxiety, depression. Isa din sa advocacy ko is about family-oriented kasi. Most na ginagawa kong movie ay family-oriented talaga. May lesson, tapos in-play namin sa mga schools, government institutions, and Ano na yung direct, yung mga nagawa mo na? I have 3 movies na nagawa. Meron akong isang international, ito yung Abducted. It was Italian film. So, hindi akong writer doon kasi Italiano yun. Tapos, meron akong The Special Gift. 2023 namin nilaunch ito. Tapos, sa mga school nationwide. Tapos, nag-premiere din naman kami sa Trinoma. And then, ito yung latest natin, Behind the Smile. So, but before, meron akong mga as assistant director and writer for this industry, tatlong full length pa lang ang nagawa po natin na movie. So, Behind the Smile. Anong kwento nito? Yeah, HIV awareness, of course. Sa dami ng case dito sa bansa natin sa Pilipinas, medyo nakakabahala. Actually, bago ko gawin itong Behind the Smile, may nauna pa kami dapat yung pandemic pa. Ito yung 16 Rivers. Ang 16 Rivers ay story ng isang teacher na tumatawid sa 16 na ilog para makapagturo sa mga katutubo. So, magandang movie din niya kasi it's about education. Oo nga. Kaya lang, nag-pandemic yun eh. Hindi na natuloy. Pero we're looking forward after this Behind the Smile. Talaga na ang challenges ng paggawa ng advocacy film versus commercial one. Ang Ma-challenge. challenge po kasi pagka ang hirap po humanap ng investors Funding. funding pagka nasa commercial tayo or mainstream. Una sa lahat kasi tatanong, sinong bida mo? Bankable ba? Makakabawi ba kami dyan? Ganun agad yung tanong. Very challenging. Oo. Unlike dito sa advocacy na, okay, saan natin ito papalabas? Una kaagad, block screening po ito sa mga schools. Block screening sa mga government institution kasi nga, Yun naman ang advantage. yun ang advantage. Meron kang stigma. Napakabilis makahanap. I-pitch mo lang yung magandang story. Like yung 16 Rivers talaga, doon kami nakatutok noon, nag-pandemic lang bigla.
So yung mga producers, investor medyo magwat muna sila. Kaya nagda-special gift kami last 2023. It's about family-oriented. About autism naman to. So talagang Sino advocacy bida pa rin. doon? Francesco Maapi, bata siya, from GMA 7. Plus sina Mike Lloren, Suliman Cruz, Miggy Moreno. So ito direct sila. So Ito this sila time, Jenica. this time Jenica Garcia, no? Garcia, And, PJ Falcon. PJ Falcon. Tapos si BJ nandyan, BJ Forbes. Introducing, meron tayong Dana Alexa Ada. Oo. So, kaya mas mabilis itong film na to dahil nung nakita ng investor, kung ano, tumataas ang cases natin. Ano? Sila na ba direct na yun? Sa Pilipinas? Meron na sila bang po? datos? Nasa 5,000, last year 2025, 5,500 ang cases natin. Ano yun yun yung mga merong information, pero yung yung mga- wala pa Wala, hindi pa. wala yung wala. Ito yung mga Pero itong- nagpa-check up, Pero Yes. pabata ng Story ba pabata, no? Pabata ng pabata, from 13 years old hanggang Yeah. 35 years old ang range niya, na pinakamarami. Oo. So, ang mayroon ba parang true story ba ito? No, it's hindi siya true story. Fiction. Nag-fiction ito, pero nag-base ako dun sa datos at nag-research po kami talaga sa mga may cases. Kaya in cooperation natin dito yung Mindoro Medical Center. By the way, kaya pala sa Mindoro ito na-shoot kasi isa ang Mimaropa, ang Kalapan ang pinakamarami. Ang Mindoro ang pinakamarami. Mga ilan yung direct? Hindi ko lang matandaan kung ilan, pero sa buong Sa Mimaropa, percentage. ang percentage niya sa buong Pilipinas ay Bakit? nasa Ba't 20%. kaya marami? Bakit direct? Ba't marami? Ano kasi yan yung awareness kasi niyan, importante kasi okay. na ang kabataan kasi niyan mas mapupusok. Sila nagkakalat mga bata? Siguro dun sa lugar namin, meron kaming isang place na magandang puntahan talaga ng mga turista. Taga-Mindoro ka ba? Yes po. Ayun, yung mga turista din. Turista. Saan Yun kayo nga doon gusto kong direct? Galing sabihin. kami ng Mindoro na last 2 weeks ago. Actually, ang mga madalas puntahan natin ng mga ano dyan is the Puerto Galera. Pero hindi sa kanila marami yung case. Mas marami Saan? sa Kalapan. Kalapan. Kalapan ang galing. Galing kami Kalapan. Galing kami Kalapan. Pero wala naman kami ginawa Nagro-roll doon. kami. Pero kung titingnan po natin, Nagsakay kami ng kotse. kung titingnan natin, yung Kalapan kasi ang may mga pinakamagandang establishment. Kaya doon siguro tsaka nagpapagamot siguro. sila. Yung mga yung mga Natatala polls doon. daw doon ang gaganda na hindi namin napuntahan. Sa Saan kayo kung nag-shooting doon direct? Kalapan City mismo at sa the entire Kalapan City. So gano'ng kalaki karaming exposure ng Kalapan dito sa pelikula na ito? Buong Pilipinas. 100%. Doon talaga Ah, na-shoot so lahat. Doon lahat talaga. Lahat ng eksena. Lahat ng eksena. Pero hindi naman sila ba magre-reklamo because about HIV nga yung ano Baka kasi hindi. Maghabol yung baka- yung local government. Yeah, supported kami ng mayor ng government. Kalapan. okay, sige. Kasi alam niyo kung para mag- bakit? Kasi awareness nga para hindi ito pinakita na, ang dami dito, hindi. To prevent. At saka yung stigma. Yes. So, kasi nahihiya yung iba na may sakit akong ganito. Dapat wala makaalam. Yun.